guys, ito yung mga days before our wedding preparation. Woo! So ayan, magpera-prepare ako ng souvenir namin. Actually, mura lang yan. Wow! Ikaw nga lang yung mag-a-assemble. So ang souvenir na napili namin ay hindi susi siya, pero bottle opener po siya. So sakto dahil more on lasingkera yung mga guests ko. So ayan, medyo naguguluhan talaga kung paano siya i-assemble. Kaya chinek ko muna ulit sa Lazada kung ano yung tsura niya. Nung nagets ko na kung paano siya i-assemble, ay inumpisahan ko na. Tulog yung asawa ko niyan dahil galing siya sa pagtatrabaho. Ang hirap ng pagdi-deliver kaya hindi ko na siya kinulit tong time na yan. At dahil night shift ang lola niyo, ay ako na ang nag-asikaso niyan. Seryoso ako niyan, actually medyo nahihirapan ako. Medyo nahihirapan kami kung ano yung pamimigay naming souvenir ng asawa ko. Naisip ng asawa ko na shot glass or bottle opener kasi sakto naman na mga lasinggero nga daw yung mga guest namin. At dahil tambay ako sa Lazada, doon ko nakita itong souvenir na ito. Napakamura niya lang. Nung nakita ko to, sinuggest ko sa asawa ko at nagustuhan niya naman kaya bumili kami ng 100 pieces. Woo! Isa-isa ko pinasok sa loob ng box at tinali ang bawat souvenir. At dahil sigurista ako, binilang ko pa siya isa-isa kung sakto ba talaga yung bilang niya. So kinabukasan, isa-isa kong ipalalamod ang mga damit ng mga abay. Lalo na yun sa tingin naming alanganin sa kanilang sukat. I suggest ay pa-adjust nila kung maluwag or masikip. Sa mga abay na lalaki yung madalas sinasabihan ko na isukat nila kung hindi kasya sa kanila para mapa-adjust nila. Para nang sa ganun sa wedding, isakto lang po sa kanila. Sa mga babaeng abay naman po kasi, ang kanilang mga dresses is free size naman po. From small up to XL frame. Nagpalalamb ako papuntang Pasig, Novaliches, Bulacan, Taguig, Mandaluyong at Maynila. Yung iba naman na malapit sa amin ay hinatid na namin sa kanilang mga bahay. Yung laman ng mga pinadala ko sa mga babaeng abay ay dress, robe, headwear, slippers. Yun yung mga pinadala ko sa kanila. While sa mga lalaki naman ay pants, polo long sleeve, suspender, bow tie, shorts, t-shirts at slipper na disposable. Yung shades, late na po namin siya nabili. Actually, within the wedding na po. Dahil late naman po namin siya nabili ng asawa ko. Habang nagpapalalamove ako at nag-aayos ng souvenir, ay biglang dumating ang asawa ko at tinulungan niya ako. Ang galing talaga kapag nagtutulungan, mas mabilis matatapos. Tsaka ang galing ng technique niya kaya lalo kami napadali. After nun, umalis kami para ipadala yung dresses para naman sa mga abay doon sa Olongapo. Pati na din yung little bride namin. Dapat sa LBC kaso 2 to 3 days bago makuha nila doon. Medyo alanganin na sa araw kapag dumating sa kanila. Tagaroon din yung best man ng asawa ko. Kaso, nagkasakit siya at na-hospital kaya hindi siya nakauwi. At dahil nga alanganin sa LBC, ay pumunta kami sa Victory Liner para doon ipa-deliver yung package. Medyo masama ang panahon, maulan, pero di kami nito napigil para matapos ang aming misyon. Misyon, di ba? Kalukot, parang Power Rangers yan. Pagka-uwi namin, doon kami sa Batasan at sakto nakita ulit namin yung Pares Retiro. Kaya agad-agad kami nag-U-turn para kumain sa Pares Retiro. Dinadaay pa namin to dati sa Holy Spirit. So meron na siyang mas malapit sa amin at soon magkakaroon na rin siya sa Montalban. Wow! Pagka-uwi namin ng bahay, naisipan namin tikman ang wine na binigay ng kawork ng asawa ko noong unang wedding namin. Ang sarap niya, first time ko matikman yung ganyang flavor. Ayan, shoutout pala sa'yo, Catherine. Thank you! Pinlex ko din yung souvenir na glass ng aking inaanak. O diba, bongga? Ninang Laika, personalize. Woo! Kinabukasan, pumunta naman kami ng SM kasi kahit na marami na akong nabili in advance for our special day, kapag papalapit na, ay meron ka pa rin makikitang nakalimutan mong bilhin. And then, kumain kami sa Kuya G dahil gutom na gutom ang first one kakaikot. Panay ang ulan ng mga araw na yun, buti na nga lang nung kasal namin ay hindi umulan. Woo! Pagkatapos namin mamili ay naligo ako, uwi sa bahay, at pumasok na sa store, diretso duty ang person. Nung gabi, pumunta si Mina para turuan kami sa sayaw. Sayaw yun para sa aming kasal. Taray, di ba? May intermission. TikTok dance. Shoulder! 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 Kamay sa taas! Yun! Ay, salamat siya. Isa pa lang yun. At dahil pinasayaw namin ang mga abay, syempre dapat meron din kami. Kahit parehas matigas ang katawan namin. Kahit na parehas baliwa yung paa namin.
Kakabungguan pa nga kami niya nung rehearsal. So habang nire-rehearse kami ay pinag-uusapan na din namin kung may mga babaguhin na steps at kung ano ang pwedeng i-add na sasayawin. Tawa kami ng tawa kasi bagay talaga kami ng asawa ko. Kahit na anong pilit namin igilin ay ang tigas na katawan namin. Nang araw din ang aming rehearsal, actually medyo late na ang pag-practice namin week before the wedding. Hindi namin maisingit si asawa ay busy sa work, pag-uwi ng bahay pagod. Ako naman ay nagbabantay ng store, pagka-uwi naman nakatambay sa Lazada, TikTok at Shein para sa mga gamit sa kasal. Ay kita niyo na minsan na ang outfit ko minsan ay parang pamboyish kasi gamitan ng asawa ko ang mga sinusuot ko kasi mas komportable na ang mga damit niya. Minsan naman, babaeng-babae ang person, nakadress. Kaya makikita nyo sa practice namin na paiba-iba yung mga suot ko. Depende sa mood. Bago ako makilala ang asawa ko, sexy ako manamit. Paano ba naman ang mama ko? Ang pinapasuot sa akin ay yung mga pang-sexy talaga. Gawa ng di naman nasusuot yun nung kabataan niya. Aminin nyo, ang mga anak ko babae ang little doll ng mga kanilang ina. Yung mga bagay na hindi nila masuot noon, napasuot na nila sa kanilang mga anak. Ako ay ginawang manika, ngunit kamukha ko si Annabelle. Wala akong style or fashion kaya kung anong madalas nasa ibabaw ng damitan or maisip ko na susutin, yun yung outfit ko. Unless may specific na dresses na needed sa mga pupuntahan ko, doon lang ako medyo mag-aayos or mag-makeup. Pero kung normal days, pala kayo dyan. Nag-practice din kami sa bahay ni Carmina dahil nahihirapan na kami practice dun sa store para medyo mas malaya. Kaya ang aming gagalawan. Pinagpapaktisan namin ay bagong kwarto nila Carmina. Ang ganda, bagong gawa. Wow. Nakaka-proud kasi from maliit, walang kuryente at tubig na nadatnan ko ang pamumuhay nila ay isa-isa na silang may mga kanyang-kanilang bahay. Katulad namin. Di ba nakaka-proud makita yung mga paligid mo na umaasenso? Ako masaya ako sa achievement ng iba. Dapat kayo din. Okay, kaya ng ibang mabago ang buhay nila. Kaya nyo din. Sikap lang kayo. Then kinabukasan namili pa ulit kami ng mga ilang gamit. Nagsoli din kami ng mga sandals na mali ang sukat. Tapos naisipan namin mag-asawa na mag-practice ng aming team song para sa paglalakad papunta sa altar. Nakakatawa kasi kung babalikan yung struggles namin before wedding or during wedding for a sulit lahat ng pagod lalo na makita namin yung SDE. Ang saya. Yung nasabi namin ng asawa ko na pangarap lang natin to. Kaya walang imposible kapag nagmamahal. Kaya sa mga tulad ko nagmamahal ng same sex, huwag kayo matakot ipakita sa buong mundo ang pagmamahalan na meron kayo. At wala kayong tinatapakan tao hanggat mahal niyo. Dapat ang pagtanggap ay nag-uumpisa sa pamilya nyo, sa mga taong nakapaligid sa inyo. Mas masaya ang pagsasama nyo kung tanggap kayo ng buong pamilya ninyo. Kaya during our wedding, sabi sa amin ng pastor, natutuwa siya kasi full support ang family namin. Ang daming galing sa malalayong lugar na umuwi para makapunta sa aming kasal. Lalo na si mama na galing sa Hong Kong at ginamit ang kanyang vacation sa aking espesyal na araw. Shout out sa iyo Aling Vilma. Follow niyo siya sa kanyang page, Mami Vilma. So ayun, dahil tinapos mo ang aking video, salamat sa inyong panonood. Mamibigay ako ng 50 pesos Gcash or load sa ating sharer or commentator ng post na ito. Yun lamang po. Thank you for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment and subscribe. See you next vlog.